Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy po niya tayo na tinatawag, pinipili at hinayan ko na makalapit sa kanyang harapan. Nasa oras na to, tayo po ay share, dadako sa subscribe. pagpapasalamat. Amen. Pagpapatotoo, paghahayag ng dakilang bagay na ginawa po ng Panginoon sa bawat isang linggo ng ating buhay. Handa na po ba ang lahat? Amen. At bago po tayo simula, basahin ko muna po sa aklat po ng 1 Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 18. Nang sabi po ng salita ng Diyos, makinig po tayo lahat sa salita ng Diyos. Sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 18, magalak kayong lagi. Masaya ba kayo? Magalak ba kayo? Pinagpala po ba kayo sa ating pag-awitan? Sabi ng salita ng Diyos, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos ng church. Nakita po natin, narinig po natin na sabi ng salita ng Diyos, magpasalamat daw po tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. At ito po ang pagkakataon na magpasalamat, ihayag ang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon. Sino po ang una po? Ayun, sa buhay ko ni Daddy Jose. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. God is good. All the time. Every time. God is good. Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras 24/7 ng ating buhay. Dapat natin pasalamatan dahil humihinga tayo ngayon. Amen. Wala man tayong pera. Ang mahalaga, ang hininga ng Diyos, sabi niya sa Genesis 2:7. Diba? Salamat sa Panginoon sa isang buwan na pagsurbo na tinatahat ng bawat isa. Walang tao na walang pagsurbo. Pag nanghina ka, walang nalaban sa Diyos. Tandaan nyo, unahin natin kanyang kaharian, sabi sa Matthew 6:33, at ang lahat ng bagay ay pawang indaragdag. Salamat sa Panginoon, ang ito tayo dito nagpapasalamat. Kahit hindi ako nakarating kagabi, pinipilit ko pa rin na huminga, magpakabuti unahin ng Diyos, sabi nga sa Hebrew 9:27, itinadla ng ang taong matay ng minsan lang, pagkatapos nito ay paghuhukom. Dapat natin ang Diyos ay purihin, pasalamatan sa lahat ng panahon sa ating buhay. Mayroon man tayong pera, mayroon man tayong lahat ng bagay, kung wala sa atin ang Diyos, tayo ay mapupunta sa kahirapan. Tandaan nyo, sa John 6:33, dito sa lupa maraming kapighatian. Araw-araw tayo nagpagbaka, araw-araw tayo nag-iisip, subalit pag sinasamahan ka ng Diyos, tiyak may kaiingatan. Salamat sa paningin, sa kanyang paghinga, sa kanyang proteksyon, hindi lang sa aking bago sa inyong lahat. Ito ang tatandaan nyo lagi na sabi nga sa 1:21, hubad ako'y makasalanan na, hubad ako hindi sinilang, hubad ako babalik. Sa ating buhay, dapat ating pasalamatan ang Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, saan tayo kaya mapupunta? Salamat sa isang linggo nakaraan, na kahit na isang linggo na itong 2 araw lang ang nakapasok ako, nagpapasalamat pa rin ako dahil nakakain, nakakita, nakakarinig, nakakalakad, pagkamat bumabagyo. Salamat ng panahon, ang proteksyon ng Jesus My Life. Ang Diyos ay nandito sa Jesus My Life. Salamat sa Panginoon. Amen. Para mga alalahanin ng Diyos. Sino pa po? Yun, sa buhay ba yung Daddy Boy? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Bago magpasalamat sa Diyos, ako muna ay bumabati sa mapagpalang araw sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. And nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay, una-una sa kalingat niya sa ating pamilya, sa mga pangailangan na hindi naman kulang-kulang. Talagang ang Panginoon Diyos po ay sagalang nagbibigay. Amen. Pinagpasalamat ko ngayon sa Diyos. Amen. Aking buhay no, sa dagdag na taon. Amen. Happy Amen. birthday. At nakikita ko, pumuputi na po yung aking buhok, pati ang aking bigote po. Amen. Salamat sa Diyos at yan ay nagpapatunay na lagi ang Diyos nariyan. Amen. Para po ako ay samahan ng Panginoon. Salamat sa mga nakalipas na taon na marami akong mga pagsubok na napagtagumpayan dahil sa tulong ng Diyos.
at mga mabubuting bagay na aking naranasan sa kabutihan ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Salamat sa linggo ito, no, sa aking arawan na talagang ang Diyos po ay mabuti. Amen. Marami po siya mga ginawang bagay para sa akin. Amen. At napakasalamat ako sa Diyos sa desire ng aking puso, mga nakarang taon pa. Amen. Talaga ang Diyos ay hindi po nagbabago. Amen. Ang hinihingi mo ngayon, mananatili yan sa Panginoon. At ibigay din ng Diyos yan sa takdang panahon. Amen. Amen. Ito po ang desire ng puso ko. Sabi ko, kailan tayo magkaroon ng Bible na King James Version. Amen. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. Bago dumating ang aking kapanganakan, amen, ibibigay na po ng Diyos yung ating ibigay. Amen. Pagpagitan po ng ating mga anak. Amen. Sabi po na kanya po sinika, pa, mamili po kayo. Ano po gusto nyo? I-trip po namin kayo kahit sa labas o Bible. Siyempre, sumagi sa isip ko, sabi ng John 6:27, sabi ng Panginoon Jesus, huwag ang pagkain na sisira ang iyong pagsikapang punta. Kundi ang salita ng Diyos na siya nagbigay buhay. Amen. Amen. Bas pinili ko ang Bible isa sa pagkain. Kapag kinain ko yun, Wala na. lalabas, wala na. Pero ang Bible na aking pinili ang salita ng Diyos. Forever. Wala itong gabay sa akin habang ako ay nabubuhay at ito po ang aking pinili. Amen. Grabe po talaga ang Diyos. Tumutulong po siya. Purihin ang Amen. Diyos. Sa mga ating nangyayari. At lahat po yan ay sa Diyos po. Amen. Right choice, no? Right choice pag Happy birthday. pagpili, amen. Dahil pag-increase no, ang pananampalataya, pagkaalaman, karunungan po ang napili. Sino pa po ang susunod na magpapasama? Sino? Sino? Ayun, sa buhay ni? Sino ba? Sino na? Si Mama Bird. Ano pa rin ang gusto buhay? Maraming salamat po sa Panginoon. Yun po, nais-nais po kong pasalamat sa mga oras din. Talagang napakabuti po talaga ang Panginoon na talagang siya po talaga ang laging lumilingap sa atin. Ngayon po, nais ko lang po ipasalamat yung nakaraan sa akin nung nakaraang araw. Lunes ng gabi po yun. Na, alam niyo po, kumain po ako ng hapunan. Pero kumain po ako ng mga alas 6. Ngayon, sabi ko, kakain ulit ako ng mga 9. Yun, kumain po ako ng mga 9 kasi kunti lang naman yung kinain ko nung alas 6 kasi supas lang naman po yun. Tapos kumain po ako ng 9. Yun po, pagkatapos ko kumain, parang ang garap po ng aking pakiramdam na parang biglang may parang sinuntok ang aking sikmura at yun, naramdaman ko po yung parang may bumukol dito. Kaya alam niyo po, nung pinakiramdaman ko po yun na hindi po ang halos ako makahinga. Halos pinakapos ako ng hininga. Tapos naisip ko, ano kaya ito? Tapos yun, pinasaot ko sa pangalan ni Jesus. Yun, alam niyo po, hindi sa tumitigil, talagang lalong lumalala. Alam niyo po, hindi po alam niya ng anak ko na parang sisigaw na po ako sa sobrang sakit na hindi na po ako makahinga na parang halos putulin na po ang aking hininga. Kaya alam niyo po, yun, talagang pinagtiisan ko po yun hanggang sa magdamag halos wala pa akong tulog, hanggang sa maghapon naman muli ng Martes, talagang hindi po tumitigil ang sakit. Kaya yun, hindi ko alam yun ang kapaligiran ko, pero ang alam nila, masama ang pakiramdam ko. Pero hindi ko po sinasabi sa kanya na hindi tumitigil ang sakit ng aking sikmura. Kaya yun, alam niyo po, nung Martes ng hapon, di ba, prayer fasting ko po, habang nanalangin po ako, medyo nawawala-wala, habang nanalangin ako. Pero alam niyo po, pagkatapos po panalangin, andun na naman, sobrang sakit na naman ang paro, akala ko makakutulan na ako ng hininga na talagang sa hininga, gumagano na talaga ako na, parang gusto ko nang sumigaw sa sakit. Kaya alam niyo po, yun, hanggang sa magdamagan ng year, halos wala akong tulog, hanggang noong Miyerkules, talagang parang hindi ko na po pinaya. Kaya yun, alam niyo po, nung dumating na mga alas 3 ng hapon, sabi ko sa anak ko, pakichat mo nga ang aking si Pastora, sabi
kung paano kaya, kung ano kaya yun. So, alam niyo po, yung pagchat ng anak ko, ang sinabihan ko ako ng ating mga pastora, na talagang binigyan po siya ng Panginoon ng karunungan para sa lahat ng mga bagay-bagay na alam niyo po, na sa kaburihan ng Panginoon, sabi na ating mga pastora na uminom ka ng 2 remedies agad. Kumain ka bago uminom, talipasin mo yung 45 minutes. Tapos yun, ginawa ko po yun. Alam niyo po, nung iinom na ako, uminom na ako, tama, sakto, uminom ko yung 2, tapos lumbas lahat ng aking kinain. Parang sabi ko, nadala din yata yung gamot palabas eh. Kaya yun, alam niyo po, yun, sinunod ko lahat ng maasin. Tapos, lahat ang dami ko, halos lahat ng kinain ko. Yun, medyo na isa ng kunti. Alam niyo po, pagdating na naman ng gabi, mga alas 8, sabi ko, naman. Kaya yun kasi, yung anak ko, nakahanda na ulit ng 2 families kasi sabi natin malakas ko wag uli dahil baka isinuka lang din naman. Kaya yun, yung pangalawang inom ko po, kumain ulit ako, tapos pinalipas ko ulit yung 45 minutes, tapos yun, uminom ulit ako. Alam niyo po sa kapulian ng Panginoon, simula noon na sinuka ko naman ulit lahat. Pagkatapos yung magdamag na akong kayapaan ng katulong. Kaya alam niyo po, sa kapulian ng Panginoon, napakabuti talaga natin Panginoon, hindi po talaga sa nagpapabaya. Talagang ano man po ang naramdaman natin. Kapag tayo ay lumapit lagi sa ating Panginoon, talagang hindi po siya nagpapabaya na ating mga buhay. Kaya yun po naman talaga sa Panginoon. Yun ang talaga ang solusyon na ating nagagaling na salamat po sa Panginoon. Amen. Tunay nga po ng Diyos po talaga. Sa buhay po, palapuan po natin ng Diyos sa buhay po ni Daddy Litz. Sige, tuloy po natin po salamat dahil po ang isip ibig ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Bago po ang lahat, ako po ay bumabati din po ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos ay nung kahapon po, pumunta po kami ng Balagtas. Tapos, bali, dito po sa may boundary ng Balagtas, may gutter sa may bandang kaliwa. Ngayon, medyo matraffic po doon sa kaliwa. Ngayon, papunta po kami ng palengke. Tapos yung kasalubong po namin single, kinain niya po yung kabilang linya. Hindi ko siya po napansin kasi mabilis yung takbo niya. Sumingit siya doon sa may pagitan ng semento at saka nung dalawang kulong-kulong. Sakto-sakto lang po. Tapos kung siguro yung manodela ko na ibubuo ng konti, magsisemplang po yun. Sa kahabagan po ng Diyos ay napatiyan ng Diyos, hindi po siya dumikit po sa dalawang kulong-kulong. Kaya po hindi siya sumunod lang. May kasama pa lang po sa isang babae. So, ang pinagpapasalamat ko po doon talaga sa Diyos na iningatan niya po kami. Hindi lang po kami, kundi yung po kasalubong namin na nung nagmamadali po siya eh. Tapos yung paglagpas ko, nung nakasingil, may dumating naman na single sa likod ko at sabi po niya sa akin, dapat binangga mo na lang eh para mali siya eh. Tayo naman po eh nakakaunawa na mali po yung ganung bagay. Sabi ko naman, hindi po gano'n, kahit po kulang siya, hindi po pwede na gano'n na sabihin ko siya. Kasi po, alam po naman natin na ang mga bagay na yun ay ayaw po ng Diyos. Kaya po, yun po, pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil kahapon po ay may gawin po sa Diyos, may prayer fasting. Kung siguro kung kami nasa atin, kung magkakaroon po ng problema, baka hindi po kami makapunta. Amen. Pero sa kabutihan po ng Diyos, nandun po talaga yung pag-iingat, gabay niya, para po sa atin. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa mga isang linggo ng paggabay, pag-iingat sa ating pamilya. At sa lahat po ng mga bubuting bagay na pinagkaloob niyo po sa amin, pagkamat ang buhay po. Amen. Tayo po ay patuloy na naliliglig ng Diablo. Amen. At ginagamit po unang-una ng Diablo dyan yung aming pinansyal. Amen. Dahil sa aming pagsunod, kung tayo po ay magkulang sa Diyos. Pero ang nakikita ko po dito na patuloy lang po tayo sa Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Amen. May mga bayaran man tayo. Alam po natin ang Diyos hindi po yan ipapabayaan. Amen. Umuulang po sa kapangalanan. Amen. Dahil mabuti po ang Diyos at lahat ng nakiyan ay sa Diyos po lahat ng nakiyan. Salamat. Doon nga po doon ang pag-iingat
protection. Naiyak. Ang protection po ay tunay nasa Diyos. At yun na lamang po, no, I pray and I hope na yung inyo po pagpapasalamat po ay handa niyo po next week, no. Yan po yung dakilang bagay po at ay sa ibig po ay marinig ng Panginoon. At ako na lang po papasalamat, no, sa Panginoon. Actually, nung nakaraan pa po nangyari na ganap, pero dahil gusto ng Panginoon na inayag ko po sa aking bibig, no, sa pagpapasalamat. Alam niyo po ba, nung last week, ito lang po, 3 weeks ago na, 2 weeks ago, nag-prayer fasting po kami. Amen. Sino po yung mga nakasama ko ng prayer fasting po na ako po yung nag-lead sa prayer. At alam niyo po ba, that time, ay sobrang may mga bigat, amen, bukod sa pamilya, no, pangalawa, yung aking TikTok shop, amen, na naging bigat ko rin po dahil ako po ay nasa legal na pagnenegosyo po. So, ibig sabihin, pag nasa legal na pagnenegosyo ka, meron kang BIR, meron kang mga taxes, no. Dahil sa napabayaan ko po aking TikTok shop, nagkaroon po ng penalty. Amen. Alam niyo po ba, 8 buwan, actually 8 buwan ko po yun na dala-dala sa aking puso na yung bigat na yun. Kasi, alam niyo kung magkano nagkakahalaga po yung penalty ko is worth 20,000. So, ang ginagawa ko po, nag-iipon po ako, pero nagpapaya ko sa Lord dahil sabi ko, Lord, ito po yung negosyo mo, hindi ko po ito binuksan dahil sa desire ng puso mo, bagkus pinanalangin ko po ito sa inyo. At one time, nung time na po na nag-prayer fasting, iniwan ko sa Lord, lumuhod tayo sa Panginoon, talagang, alam mo yung malalim na pananalangin na Lord, ikaw na pong bahala, Panginoon, dahil syempre nagsisimula pa lamang po tayo, inaalam pa lang po natin yung pasikot-sikot, no, sa pagnenegosyo. Alam nyo, dapat Monday noon ay pupunta na po ako sa BIR, no, pero salamat sa Panginoon dahil meron, para bagang alam mo yung pinagkatiwala mo na sa Panginoon, pero nandun pa rin yung takot. Amen, nandun pa rin yung pag-alala. Pero lagi ko yung kinakasaw sa aking buhay sa ngalan ni Jesus, sino nga hindi totoo yun. Alam niyo, so one time, umabot pa ng Friday, inaya po ko ni Kuya George, sa pinili niya po ko, na asikasuhin na yung TikTok shop ko, bayaran na, amen. Pero ang sabi ko, hindi ako magdadala ng wallet. Kasi diniklar ako na sa Panginoon na hindi ako magbabayad ng ganong halaga. Amen. Dahil ipinanalangin ko na, iniluhod ko na sa Panginoon, sabi ko, di ako magdadala ng pera. Pagdating ko po namin sa BIR, alam niyo po ba napakabuti ng Diyos? Amen. Dahil ang pagharap ko po doon sa may staff, sabi niya, kayo po ba yung may-ari ng shop ng Birds Collection? Sabi ko, opo. Sabi ko, actually, napabayaan ko na po siya, na-restrict ko na po, at bala ko na rin po siyang ipa-close kung luluobin ng Panginoon. Alam niyo, sabi niya po, alam niyo po ba na meron po kayo na 20,000 na penalty? Sabi ko, oh. Nanahimik lang ako, kahit alam ko yun, pero alam ko sa Panginoon, ayun. Pero dahil po, kukunin niyo na po, kasi alam niyo, napakalaga po ng resibo sa BIR. Kapag po ikaw ay kailangan nagre-receipt ka, no. Alam niyo, sabi po ng staff, alam niyo po na 20,000 lang yung pong penalty, pero dahil po pumunta na po kayo ngayon, 1-2 na lang po ang babayaran. That is good! All the time. Alam mo, napakadakilan ng Diyos. Kaya nga po, kaya yung oras, yung panahon ko, ginugunan natin sa Panginoon, no? Pagamat may responsibilidad sa bahay, sa negosyo, sa lahat, minamanage ko. Pero ang unang-una po talaga na ginagawa ko araw-araw sa aking buhay ay unahin po ang Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Tuloy nyo, from 20,000 to down ng 1 to sinong maniniwala na gano'n kabuti ang Panginoon. At isa lang po, nakita ko, church, kapag iluluhod mo ng malalim, ipapanalangin mo sa Diyos ng totoo, ng buong puso, gagalaw ang Panginoon. Maging sa ating pamilya, church, gagalaw ang Diyos. Kaya ngayon, malaya na po ako sa isipin, masaya, pinagpala ng Panginoon, patuloy ko na maglilingkod sa Diyos. At welcome po